Sa gitna ng madilim na gabi, ang kalsada ng aming baryo ay tila humihinto ang paghinga. Walang huni ng kuliglig, katahimikan lang. Ngunit sa dulo ng kalsada, ang abandonadong bahay na nababalot ng misteryo ay biglang nagkaroon ng ilaw sa bintana. Hindi mapigilan ni Liza ang kanyang kuryosidad. Hawak ang flashlight, dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng lumang bahay. Sa isang malakas na langit-ngit, bumukas ang pinto. Alikabok ang sumalubong sa kanya, kasunod ang biglaang pag-ilaw ng lumang lampara. Isang malaking salamin sa dulo ng sala, ang tumawag sa kanyang pansin. Sa refleksyon, tanging ang sarili niya lang ang kanyang nakikita. Pero sa isang kisap mata, lilitaw ang isang figurang hindi dapat naroon. Si Mang Isko, maputla, basang-basa, at nakatitig ng malalim. Lumingon si Liza sa takot, ngunit wala siyang nakita. Pagharap niya muli sa salamin, ang mukha ng matanda ay nasa harap na niya. Pinatay nila ako. Mamatay ang ilaw. Sa loob ng salamin, 2 anino ang habambuhay na mananatiling nakakulong sa dilim.